Sinukulong po siya. Po sa Diyos po. Pagsunod sa ating Diyos at magulang. Summer, what did you learn? To listen to God's rules. Okay. What about Jillian? Jillian. What did you learn? Listen to God's voice too. What? Listen to God's voice too. Okay. What about Kuya Travis? I learned that don't forget the Lord is always with you. Okay. What about my son? What did you learn? Matthew 5:13, verse 13 to 14. Wow. Wait lang. What's inside? Wait lang. Matthew 5. What? Matthew 5 verses 30 to 14? What's inside the Matthew? You are the light of the world, and you are the salt of the world. What can you say it loud, my son? Do you remember that? Matthew. Say it again. Matthew chapter 5 verses. Matthew chapter 5, verse 13 to 14. You are the light of the world and salt of the world. Oh my God! Do you remember that? And also be humble and listen to God. Lord, sin. Oh, I want to cry. You remember that? Yeah. One of ang topic ng ano ngayon katekram ng CCF nakapaloob yung ano be a influence of God. Yun yung nakapaloob yung light of the world and salt. Maging asin tayo sa... Paano ba ang ano nun, Kuya, sa'yo? Natutunan niya, tinuro na yun, di ba? Ano po siya, pagkasalan po kasi parang ilaw. Siya po yung parang ilaw sa madilim na mundo. Kasi yung earth po natin is puro po ng kadiliman. Tapos God po yung magsisilbing liwanag para i-ano po siya, or siya po yung parang sentro sa ano po, sa mundo. Tapos sa resort? Sa resort eh. Nakalimutan po siya, pero yung isa like po kasi more on na inaano po kasi yun nga po sa akin. What an amazing, my son is so, naalala niyo yun, no? So, palakpakan po natin ang isa't isa. Okay. So, magsimula na si Kuya sa kanyang daily devotion sa Telegram. So, yun po mga katekram, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. So, this devotion is, hindi lang po ito para sa amin, ito rin po is para sa inyo. Na gusto rin po namin i-share para sa mga, kasi tayo po kasi, small po tayo eh. Pagka, misa kasi yung, meron na po tayo mga stream, or live stream na mga, yan, like CCF, or mga ganun. Pero, mas okay po rin po if nakaka-attend po tayo sa mga, yung isang mismong ministeryo po talaga ng ating Diyos, or like sinasabi natin church na tinatawag po natin. Itong share ko po sa inyo is about faith, or gaano ba tayo kapananampalataya agad. Kasi tayo po isa, meron po kasi mga tao na kapag nananampalataya is kung ano yung hiling nila or ano yung nakuha nila is okay, enough na yun. Kumbaga na sila na, nakuha ko na yung gusto ko, so titigil lang ako sa pananampalataya or titigil lang ako kung ano yung faith na natutunan ko. Wait lang na. Kuya Nico, what are you doing? Okay. Can we sit properly and listen to Kuya Dave? Sit properly and focus to the Word of God. Okay? Okay. So yun na, bago tayo magtumuloy sa ating pinaka-main, or meron lang po, segue lang po ako ng konti, is this is about the Jeremiah chapter 29 verse 11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa ikabubuti. Ito yung mga plano na dudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. So imagine, yung plano po natin kasi is baliko-baliko. Alam niyo ba yung kung paano lumangoy isda? Di ba pag lumangoy isda pa ganun? Or yung palikpik nila or yung burot nila is paliko-paliko. Kumbaga yung plano naman natin Diyos, alam mystic na hindi nabubuwal,
hindi nababali. Alam niyo, bayabas. Di ba kahit anong para natin hindi nababali yun? Pero na lang kung sasadyain natin. So that's the God's plan na pagka, example natin yun, yung plan natin is yung parang isda na lumalong sa dagat na baliko-baliko. Gets niyo ba? Tapos yung art naman yung plano naman ng ating Diyos is ito yung plano na makakabuti para sa atin. Na walang sino man nakapagdibag nito, sabi nga, is walang sino man na pwede umagaw sa kakayahan mo or sa talento mo. So dahil dyan, tutuloy na tayo sa ating pinaka-main na topic sa Mateo chapter 21 verse 22. Ano man hingin ninyo sa pananalangin, tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Lahat ba tayo dito is nananalig? Or sumasampalataya? Or naniniwala na lang? Is pinakamababaw. All of you guys is ano siya to? Hirap. So, basta gets naman ng leon kasi so kayo ba, naniniwala ba kayo makakatanggap sa atin? Of course, naniniwala tayo. Pagka sinabi natin, kayo ba tayo, pagka sinabing God or Jesus, ano yung unang papasok sa isip nyo tayo? Creator of all. Creator of all. That's the first half, sabi nga sa Genesis chapter 1 verse 1, yun yung mga kwento doon. Kasi yung Genesis po, si mahaba po yung kwento eh. Hindi ko na po isa-isa, sobrang haba. Kung gusto niyo pa pag-usapan natin sa mga susunod na kabanata. Or so, next Sunday na. Next Sunday po, kung gusto niyo nang malaman kung how God create the world. So, next part dito is ako po kasi pag sinabing Jesus or sinabi natin God, ang unang papasok po sa isip ko kasi is, si God po yung sumuko ng buhay niya para sa atin. Di ba sabi ko po sa John 3:16 na binigay niya ang kanyang kaisa isang bugtong na anak upang kung sino sumampalataya sa kanya, hindi papahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung bibigyan tayo ng sakali na pag pinagkatiwalaan tayo, sa atin kasi yung mga magulang natin pinagkatiwalaan sila. Ano yung pinagkatiwala sa kanila ng Diyos? Anyone lang kasi sumagot. Ano yung pinagkatiwala ng magulang? Sa magulang pala, sorry. Sa tingin mo kay Luis, ano yung pinagkatiwala mo sa magulang? Yung knowledge yung buhay niya para sa kaligtasan natin. Yung, as kay Lord is ganun din sa anak nila na ingatan nila, like kung ano yung tinuro sa kanila ng Panginoon, i-share nila sa pagiging generation nila. Sabi nga ni Kelvis, is yung natin is about sa sinabi ko yung yung parang inalay ng ating Panginoon sa ating mga magulang. Is ito yung kanilang mga anak. Sabi nga sa mga Kawikaon chapter 22 verse 6 na ituro sa bata ang dapat niyang lakaran upang sa kanyang paglaki hindi niya ito'y malilimutan. So, pagka kasi sa hukuman, di ba? Example natin sa hukuman. Pagka nagnakaw ba tayo lahat dito, sasabihin ba yung mabuti natin ginawa sa hukuman? Nagnakaw pa. Lahat tayo dito makasalanan. Taas ang kamay ng hindi makasalanan. English na. Guys, raise your hand if you're not you're not making mistakes. Sheesh! English. Opo. Di dapat yan na yun. You're a sinner. Yeah, you're not, sinner. Basta yun, gumagawa ng kasalanan. Yeah, lahat tayo dito is pakasalanan. So wala dito na ako banal ako hindi ganito Kumbaga lahat tayo is perfecto sa mata ng Diyos. No one's perfect. Mayaman ka man, mahirap ka man, kilala ka man, sikat ka man, di ka man kilala or pantay tayo sa harapan ng Diyos. Sa tingin niyo ba si Elon Musk is katumbas ko siya sa harapan ng Diyos? No. Do you think? No. Elon Musk is katumbas ko siya sa mata ng Diyos? What do you think? No. Kayo? No. The answer is yes. Why? Because, kasi sa mata ng Diyos is pantay-pantay tayo lahat. We're even. Pero kung sa mundo kasi, pagkasaya po natin pagka pinag-ano pa natin sa mundo, is hindi po talaga, wala pa ako sa kalikingan ni Elon Musk. Totoo yun. Si Elon Musk mayaman, totoo yan, mayaman siya. Kung baga pag pinagkumpara kami is wala. Siguro nandito ako siya, nandito na. Pero sa mata ng Diyos, kung dito siya, ganyan na rin ako. Pantay lang kami. Walang higit kahit sino pa yan. Ikaw ako, sa mata ng Diyos, parehas lang tayo. Ikaw ako, sa mata ng Diyos, parehas lang. Ikaw tsaka siya, parehas lang tayo sa mata ng Diyos. Walang, kasi meron kasi dito mga tao na more hindi ko naman nila lahat, pero may mga tao na mayayaman. Bonus ka na kung mayaman ka na, matalino ka na, may word of wisdom ka pa, or word of God ka pa. Kung may mga ganun ka, napakasarap sa feeling. What matters most is your heart. Kung tayo kasi is parang pinapaan natin kung pagka pinapaan ka sa atin sa mundo, pag di natin kilala yung Diyos is kayabangan,
walang pagkakumbaba. Ito yung sa converse, ito sa ano to eh. Hindi ko dapat i-share pero nasa ano ko siya, Wednesday Devotion. Kasi ako po kasi may mga Tuesday, Wednesday Devotion. So nasa Wednesday Devotion ko po sa, ito naman sa mga taga-Efeso, chapter 4 verse 2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga, magmahalang kayo at magpasensya sa isa't isa. Ako ba kaya ko magmakamataas? Kaya ko yun as tao. Di ba nga sabi sa heaven, na yun dun tayo or yung heaven na sinasabi natin is yun yung ano, yung buhay na walang hanggan. Di ba? Doon po yun eh. Kasi ano po na 7 po tayo eh, parang ano na siya eh. Kung ano po yung opposite ng kamundong bagay, walang hirap, walang lungkot, walang mga magnanakaw. Nandito rin yung sa aking Wednesday Devotion. Sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21, huwag kayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Sinabi sa Bible yun. Normal lang sa ating mga tao na mag-impok ng kayamanan, pero yung kayamanan na in the good terms. Kasi may kayamanan in the bad terms, may kayamanan in the good terms. Pero sa Kuya Dave, sinabi pa dito na ano, na bawal mag-impok ng kayamanan sa lupa. So Kuya Dave, so bali, kung di pala kami nag-impok, is mahirap kami. Hindi yun yung sinasabi ko na hindi yun yung sinasabi ko na ano, huwag kayo mag-impok ng kayamanan sa lupa. Kung baga, sinasabi ko, is ito yung parang ano natin, yung, kung baga yung kilos or galaw natin. Sa langit po may kayamanan tayo. Kasi naman, tayo po tayo, sa langit po is meron tayong kayamanan. Kasi tingin nyo lang po. Wala siguro, Kuya. Pero ang pinakasagot is meron. Yung kayamanan na yun is ito po yung buhay na walang hanggan. Na, di ba nga po sabi sa sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 3 na yung sa magulang. Yun yung regalo niya na. Yun po yung regalo. So yun din yung kayamanan na makukuha natin kung inhalin natin yung buhay natin sa ating Panginoon. So anyone, tulog na ba lahat? Tulog na o gising pa? Oy, are you listening? Listening guys? Round of applause. We're not sit down, okay? Hindi pa tayo tapos. Okay, so tapos na tayo sa faith. Medyo light lang na, baka hindi nila ma-absorb. So tapos na tayo sa faith. So yun po kasi tayo, hindi lang po sa mga bata. Alam ko si mga bata is meron po sa Tutulan Church. Kung baga itong share ko sa ito, is for mga katekra po. Kasi ito po kasi mga bata is meron na silang Tutulan Church, kasama naman po namin sila. So I know na kung ano po yung knowledge na ano nila na nakukuha. Pero itong aking sinashare list, ito po yung kung ano yung sa ating mga katekra na yan. Basta, di lang po nila lahat. Pero ito yung pinaka-share ko po nung Thursday. Ako po kasi nagturo ng evening ng Thursday. Ito po yung sa lahat ng devotion ko na ginawa. Ito yung parang pinaka-gusto kong, or ito yung parang lagi kong, hindi nawawala sa isip or lagi kong binabasa. But bago lahat, paano tayo mag-pray? Alam mo na yun, kasi di ba tinanong ko sa iyo. Paano ba tayo mag-pray? Kayo ba tayo? Meron ba tayong mga sinusunod na, kunyari? Adorable, kumbaga, so, kumbaga yung mga ganun ba? Kumbaga, basta sa akin nanggagaling sa puso. Yung hindi siya, di ba, may mga prayers na parang ganito nakasulat, pero dapat base kung anong nangyayari sa buhay mo at ano yung gustong, yung pasasalamat, ano yung gusto mo lang pasalamatan, ano yung gusto mong masunod sa ano niya, ganun. Kumbaga ito yung pinaka-last verse ko, pero ito yung pinaka-last verse ko is ito yung parang pinaka-tatatak sa isip na or tatatak sa puso at isip na. Kasi lahat to alam. Sa Mateo po, kasi ang favorite ko talaga pag hindi Mateo dyan eh, or Efeso po talaga ang favorite verse ko. Pero di po kasi sila yung favorite verse ko, sila yung tuturo ko. Pero siguro sa mga susunod na, iba naman, like Genesis, like kung paano ginawa ni God yung word. So madali lang po yan, kumbaga sabi ko nga po sa inyo is magkaroon po tayo ng mga devotions na pang-araw-araw, ito naman po natin biglain. Kasi pag binigla natin, parang mahano tayo. Pinabukas tatawarin ka na eh. Kumbaga like when other day, one verse, mga ganun lang. So ako po kasi So ito pong verse ko is pang one week ko po talaga to. So ito po yung ito rin po kasi yung mga tinuro ko. Ng mga evening watch. Nung evening watch talaga po tinuro ko. Pero sa po kasi Saturday, or sa linggo po pala, next week, so next week po pala ako po kasi mag-share po sa yung fellowship. Kumbaga ako po yung isa sa mga mag-word. So, gusto ko po ituro sa inyo itong sa Mateo chapter 6 verses 5
5 to 15. Verse 5, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari, mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. So yan. So tayo po ba is pag nagkipare ba tayo, parang gusto niyo lang ba ipakita sa tao na nagpipray tayo? Gusto niyo lang ipagmukha sa kanila na banal ka, na gusto niyo ipagmukha sa kanila na nagpipray ka lang dahil para masabi sila? Kayo po ba tayo? Paano pagka nagpipray po ba kayo? Kasi may mga tao na pag nagpipray, gusto lang mapakita nila yung anong talent nila. Gusto nila ipagmukha na kaya nila mag-pray sa harapan ng maraming tao. Pero, kayo tayo, tingnan tayo. Kung nagpipray po kayo, ano po yung parang, kasi minsan pagka sinasabi, di ba, meron po nagsasabi na, uy, yung galing-galing mo na mag-pray. Kung baga sinasabi ko po, tinitay ko, isa, sa Diyos po lahat ng papuri. Kung baga ganun lang. Di ba pagka naman, naririnig nyo akong mag-pray, laging thank you. Parang wala naman siyang, Lord, bigyan nyo kaming ganito. Laging pasasalamat sa lahat ng mga pagkakataon at biyaya. So, sabi dito sa chapter, verse 6, ngunit kapag nananalangin ka or kayo, pumasok ka sa isang silid at ang iyong ama na pumasok ka sa isang silid at isara ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita at ang iyong ama na nakakita ng ginagawa mo sa lihim nang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. So dito is parang kipare kasi tayo iba yung feeling o iba yung pakiramdam pagka may kasama. May nagkipare tayo dito sama-sama tayo, is iba yung feeling. Tama po ba yun? Tama ba yun tayo? Pag nagkipare tayo sama-sama, iba yung feeling nila. Iba yung feeling. Pero mas iba yung feeling pag nagpare tayo na mag-isa. Nagpare tayo mag-isa sa kwarto, iba yung feeling nun. Minsan di mo mapapansin, luluha ka na pala eh. Hindi mo mapapansin yun. Hindi mo mapapansin na mamaya, iiyak ka na pala. Kumbaga, yung ipag-ayak na yun is ito yung parang symbolize na nag-aano kayo, na kumbaga humingi ka ng kapatawan or parang humingi ka ng pasasalamat. Yung mga ganun. So dito naman, istorya po tayo sa 7. Sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng mga salitang walang kabuluhan. Gaya ng ginagawa ng mga hentil or yung mga makasalanan. Kasi ibababaw. Ang akala nila ipapakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Di ba nga sabi, kahit manalangin tayo na short, at least came from the heart. Thank God for the food, that's it. Pwede na yun. Pero mas iba yung pananalangin niya pagka sinama niyo yung buo. Kumbaga kasi, di ba makasalanan kasi, di ba sabi, example ko lang at yung mga na-example ko po kasi lagi pag sa church. Pag may pagnanakaw ba, pag ninanakawan ka ng gamit sa church, manghihinayan ba yung magnanakaw? Or magkakaroon ba siya ng pagdalawang isip na nanakawin ba niya to hindi? Kayo po tayo sa tingin niya. Kung yung magnanakaw, nanakawin po niya isang gamit sa church, magdalawang isip mo siya nanakawin ko ba to hindi? Depende na sa mindset ng Depende. Pero usually, hindi na nag-iisip ang magnanakaw. Kung gusto niya kukunin. Kung gusto ko to, kukunin ko to. Ganun lang. Hindi niya sabihin, kukunin ko ba to? Hindi. Sa church to gamit, baka makasalanan ako. Ginawa mo nga sa labas ng church eh. Di ba? Nagawa mo na nga sa labas eh. Di ba? Kumbaga, mahirap. Mahirap sa isang tao na magbigkas tayo ng salita na sinasabi na, uy, magnanakaw ka. Mahirap yun. Pangit naman sa ganun, di ba? Tama po ba yan? Tama. Tuloy tayo sa 8, bibilisan ko lang to. Baka inaantok na kasi kayo eh. Bibilisan ko lang to. Huwag ninyo silang tularan. Ano yung tularan? Gagayahin. Ano ba yan? Pag silang tutularan, alam na ng iyong ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Bago pa tayo panganganak, bago pa tayo gawin ng magulang natin, bago pa tayo mabuhay dito sa mundo, alam na ng Diyos kung ano yung mangyayari sa atin. Tayo sa inong bata po ba, anong gusto niyo paglaki niyo tayo? Yung future job niyo tayo, yung bata tayo. Wala nga akong parang anong ko eh. Parang walang papupunta yung buhay tayo? Parang police, engineering, di ba ang gusto niyo? Wala akong ganun lang. Parang patapon yung ko nun. Parang wala akong pangarap sa buhay. Pero, gusto kong tinutulungan yung lola niyo. Sinari, kayo po ba tayo? Ano yung niyo? Parang, yung pangarap in the future ng bata ko po kayo.
Yung job po, job. Accountancy. Kumbaga, sabi nga dito na alam na ng Diyos kung ano yung nasa future natin. Ako, gusto ko engineering. Pero mali, maging medtech ako. Maging accountancy ako. Diba? Yung mga ganun ba, hindi natin kasi alam eh. Kumbaga, kung ano yung God's will nga, diba? Si tatay, hindi natin alam na magiging vlogger pala. Alam niyo ba yun? Alam na ni tatay yun. Hindi rin nila-expect ni tatay yun kasi nga, biglaan or parang... It's God will. Oo nga, yun nga po, sinasabi ko. Si nanay, hindi na natin pwede si nanay maging accountant. Si bigla, diba nay? Kumbaga, God's will nga. Kumbaga, ikaw, ano pangarap paglaki? Sundalo, malay maging milyonaryo ka. Diba? Hindi natin alam. Hindi natin alam. Ikaw, ano gusto pangarap paglaki? Doktor, malay maging engineering ka. Architect. Maraming mga gusto or marami tayong gusto na bata. Pero, gagawa si God ng ibang way para, kasi siguro kaya hindi ako ginawa engineering kasi mas better siguro yung medtech or mas better yung doktor para sa akin. Nagigits niyo po ba yun? O hindi ako, kayo tayo, ano po yung trabaho nyo ng college? Ay yung mga, di ba po kayo nag-vlog tayo? No. Mga advertisement po ba? Oh. Mga advertisement, siguro, hindi rin na-expect natin na mawawala siya doon. Kumbaga yung God's will nga, di ba? Na mas better siguro ko natin na maging vlogger kumpara sa gumagawa ng advertisement. Tama ba yun? Siguro doon yung mas better. Kumbaga pinipili kasi ni God kung ano yung mas better para sa atin. So gusto ko dito is ito na kasi sa Mateo. Kaya gusto ko to. Kasi meron siyang prayers. Yung prayers na hindi nyo talaga makakalimutan, yung prayers na gusto. Ito po kasi lang itong binabase. Tumatak ko sa isip ko na parang... Wait lang. Kuya Travis, are you listening, my son? Are you listening, guys? Yeah. You focus, no? Okay. So ito yung prayers na to. Ito yung parang masaya or maganda sa pakiramdam natin. Pero bago tayo magtapos, pwede ba tayo yumukulat at pumikit? Yung like, laban nagkapalit talaga tayo. Bitawan niyo muna yung mga hawak. Bitawan niyo muna yung mga gamit niyo, yung mga... So, ready na ba kayo, guys? Ready na kayo, guys? Are you ready? All of you guys? O sige, tayo mananalangin. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Naway maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang aming mga nagkakasala sa inyo, papatawarin din na kayo ng iyong Ama na nasa langit. Ngunit, kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman papatawarin ng iyong Ama ang iyong mga kasalanan. In Jesus' name, Amen! So, na-check down guys ha? So, ito is, konti na lang, 5 minutes. So, this is small prayers, pero masarap. Or laging tumatanak sa isip natin na, sabi nga, is sambahin nawa ang iyong pangalan. Hindi ako, kasi ayoko kasi na magbibigkas ako ng ibang sekta ng relihiyon na hindi ko din alam kung ano yung paniniwala. Kasi tayo dito is kanya-kanya tayong paniniwala. Totoo yun, kanya-kanya tayong paniniwala. Alam niyo ba tayo, may nakadebate ako. Muslim siya ako, Christian born again. Ikaw na tayo. May nakadebate po ako noon sa school, grade 10 pa po ako noon. May nakadebate ako tayo. Kasi sabi niya sa akin, parang pinagbuka niya sa akin na hindi ako banal. Kasi alam mo ba yung sinabi sa akin nun? Alam niyo ba yung sinabi sa akin? Ang sinabi sa akin nun, mas banal ako sa iyo kasi kami, nagpe-pray kami ng ilang beses sa isang araw. Kumbaga ako, parang inisip ko, parang di ko ang sabi ko pa, saan ba ka nananalangin? Diyos ba na lumikha ng lahat? Nagpe-pray ba kayo kung sino yung Diyos niyo? Kumbaga pag sinabi natin yung mga religion is pag-aaway-aaway tayo dito. Totoo yun. Pag-aaway-aaway tayo lahat. Christian born again ako, pagpapataas ko yung pangalan nun, may magtataas na isa, Catholic, yung isa naman, INC, yung isa, ganito, ganyan, Muslim, Buddhism, mag-aaway-aaway na lang. Totoo yun. Kasi iba-iba tayo ng paniniwala. Kaya nga pag sinabi sa isang magkakaibigan o isang circle of friends dito, imagine tayo lahat magkakaibigan. Ako Christian, Muslim, Buddhism, Catholic, or ganyan-ganyan.
Pag pinag-usapan natin yung religion, mag-aaway tayo ata. Mag-aaway tayo. Totoo yun, mag-aaway tayo. Kasi po ba tayo yung kwento? Na pagka, dito sa mga manonood sa atin, is marami tayo dito or kanya-kanya tayo ng mga religion na pinagbibilangan sekta ng religion. Pero, sabi nga number one rules is respect the other religion. Kumbaga, respetuhin na natin yung bawat isa, huwag natin magsalita ng bawat isa. Kumbaga, mali din ginawa ko, kumbaga, sabi ko, bakit? Diyos ba nung lumikha na lahat ng sinasamba niyo? Kumbaga, sinabi ko yun. Pero guilty ako doon. Kasi nga, di ba sabi, respect the other religion. Di ba? Kumbaga, sabi ganun. Kumbaga ako, tapos meron po isa kasi sabi niya, so hindi pala banal ang Bible. Kasi tao ang gumawa. Kumbaga yung point ko, parang naguguluhan ako. Kasi nakasulat sa Bible is word of wisdom. Tama yun, lahat ng nakasulat sa Bible is, lahat ng yun is nangyari. Bago pa si Jesus Christ. Bago pa dumating ang ating Panginoon sa lupa, 2,024 years ago, bago siya dumating is, yung mga nakasulat sa Bible sa Old Covenant, yun yung mga nangyari. Totoo yun. Totoo yun. Di ba nasa Bible na yung naglalakad si Pedro ba naglalakad sa dagat? Sa Bible yun. Yung kinain si Jonah ng malaking balyena, totoo sa Bible yun. Totoo yun, di ba? Si Moses and si David and Goliath, nasa Bible yun. Si Ian Summer. Tama ba ako? Ay, si Moses. Tama. Si David and Goliath. Di ba nasa Bible sila? Nasa Bible sila kung ano yung kumbaga, tumutugma kung ano yung kwento ng tao, kwento ng sa Superbook, sa Bible, tugma. Kung ano yung kwento, kunyari si Moses yung natin yung dagat, totoo yun. Yung 10 utos, unang-una, totoo yun. Kayo po ba tayo naniniwala po ba kayo sa 10 utos? Ten Commandments. Ano yung unang utos? Sino nga pagbilisan ng unang utos? Una, At first, wala kayong ibang Diyos maliban sa akin. Pangalawa, hindi gagawa ng huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyos na nagawa sa bato at kahit na anong pang pilak or ginto. Ano yun? Or kahit doon na yung gagawa ng ibang Diyos-Diyos. Pangatlo, do not use the word of God. huwag mong gagamitin huwag mong gagamitin ang pangalan niya sa walang kabuluhan. Ano yung sinasabi ko walang kabuluhan? Yung mga nonsense. Sabi mo, uy, dami ka OMG. Di ba? Nagkasabi tayo nun, OMG. Nagkasabi tayo nun, di ba? Oh. Kumbaga, one of the, isa sa mga, mga example, na pangatlong utos. Pang-apat, remember the Sabbath. Pang-lima, ibigin mo. igalang mo yung ama't ina. Example ito, bibigyan ko siya ng illustration. Number 1. Di ba sabi sa 1, ano yung 1? In English. Wait. Godless. Doon ka. Wait lang. Tatapusin lang ni Kuya yung Ano yung 1? Sa English. First. Ano yung 1 sa Ten Commandments? God first. Imagine yung first. Guys, again. What's this? Okay, God first. Second. Alam niyo yung parang pag na parang pwede siyang swan. Yung mga hayop. Sabi din sa pangalawang Bible is, huwag kayong gagawa ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong sasamba ng ibang Diyos maliban sa akin. Example, hayop. Diba ito is swan? Pag ganun is swan. Example yun. Number 3, do not use the word. Sino nga pagbigay? Huwag mong gamitin ang pangalan Diyos sa walang kabuluhan. Alam mo yung 3 pa ganyan? Yung 3 pa ganyan, wala Di ba rin yung bibig ng tao? Ay, ng pangatlo. Di ba yun? Imagine nyo lang. 3. Huwag mong gagamitin ang pangalan Diyos sa walang kabuluhan, bibig, labi. 4. Remember the Sabbath. Imagine yung 4, ganyan, di ba? Gawa kayo ng bahay. Alam yung bahay na pag ganun. Sa ganyan ng di ba? Remember the Sabbath. 5. Sino pagbigay 5? Igalang nyo ang ema't ina. So, mag-sign 5, parang high five pa. High five. Parang ginagalang. Di ba? Ganon, di ba? High five. Galang. Ano yung pang-anim? Do not be burned. Do not? No, do not? Hindi ko maalala. Okay tayo. Do not? Hindi ko maalala na. Do not kill. Do not kill. Diba 6 pa ganyan? Alam mo yung bombang Yung bomba na... Yeah, 6 diba? 7.
7 yung kill. Tatay. Alam mo tayo Amang 7? This is 6 yung kill. Saan na? Ano yung 8? We're almost done na. You listen mo. Tawag na lang ako. This is almost done guys. Number 8 na, number 8. Mm. Huwag kang magnanasa. Huwag kang nanasa. Ano nasa? Yung parang... You listen mo na to. Parang mali niya. Mangalun niya. Okay, mangalun niya. It's 9, do not lie. Imagine 9, nakahiga. And 10, do not steal. Huwag kaya magnanakaw. Sa 10 yun, nagawa po natin lahat yun. No. Hindi. Wala. Nagawa na yun. Una, I mean, di natin yung sunod. wala kayo ibang Diyos maliban sa akin, nagawa ko yun. Pangalawa, nasamba sa Diyos-Diyosan, nagawa ko yun. I mean, Pangatlo, hindi natin nagawa pala. huwag gagamitin ng pangalan Diyos sa walang kuwan, nagawa ko yun. Pang-apat, remember the Sabbath, hindi ko nagawa yun. Pang-lima, igala mo yun pa, hindi ko rin nagawa yun. Sa 5 yun, bagsak na ako. Paano pa sa 6, 7, 8, 9, 10? Pag sinabing do not kill, dito literal na papatay mo yung tao eh. Dito literal. Nagsasabi ka ng word na parang pinapatay mo siya. Or sumpa. Magalit Gets? din. Gets niya. So, okay guys. So, that's done. Pero, can we have a short prayer? Okay. Yeah. Prayer. Pray lang tayo kahit saglit. So, sige. Kawak na kamay. Para mas... Hawak-hawak kamay daw. Go. Sama ka dito na. Sige. So, let's bow our head and close our eyes. Aming Ama nasa langit, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa maghapon na papagkalon niyo po sa amin, Panginoon. Panginoon, sa mga nagawa namin kasalanan, na isip, nagawa, o nasalita, Panginoon, kayo yung manguna, Panginoon, na patawarin niyo po kami, Panginoon, alinisin niyo po kami, simula ulo hanggang talapakan, Panginoon, ng iyong dugo, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat din po kami, Panginoon, dahil nagsama-sama kami ngayon, nakapakinig na naman kami ng iyong mga salita, na nagmumula sa iyong mga salita, Panginoon. Panginoon, kaya Panginoon sa mga katekra na narito, Panginoon, pinag-pray namin sila, Lord, nagabayan niyo sila, nasa naman po sila ng mundo or sa pagpalok ng mundo, Panginoon, na kayo yung bahala, Panginoon, na gumabay, Panginoon, na ialay po nila yung kanilang buhay para sa iyo, Panginoon. Panginoon, sabi nga sa iyong salita sa 2 Corinto, Kabanata 9, versikulo 7, Panginoon, na balik kami ng nararapat, Panginoon, hindi kami napipilitan, Lord. Lord, turuan yung mga pusit isipan namin, Panginoon, na mas lumalim or maging mapagkumbaba kami, Lord, na ganoon din po, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na wala pang tunay ng pagkakilala sa iyo, Panginoon. Kayo yung bahalang pumagitna sa kanilang mga isipan, Lord. Bigyan sila ng iba yung katalinuhan, kalakasan na nagmumula sa iyo. In Jesus' name we pray. Good job, Kuya. Next Sunday, Kuya Luis will share his naman. And then next Sunday, Kuya Noah. Hindi po nakasama si Kuya Noah sa kasi anong ginawa niya sa Kuya Noah? Po to. Sa school? Hindi, ngayon. Kaya, nag-usap po ako ng mga klase ko, nag-try to give na po. Kahit Sunday, Okay, thank you guys. Thank you na for the nice nice sharing. Pinaghalawala ko lang po yung Monday, Tuesday, Wednesday ko mong devotion. Na ako ni Ramshan na hindi niya Matthew chapter 5, verses 8:13 to 14. Be the salt and the light of the world. Kasi ito yung ko tayo. Nakita ko si Kapit Randy kanina. Bakit? Nasaan ba? Naglalakad po sa Oo nga, puro lakad nga na siya. Uwi po daw po siya din eh. Hinatid na ako. Photoshop! Patingin niya. Sabi naman. Bago ko ibalik yung Good ka na. Good. Tsaka kita, makita ni mama mo. Inano ko nga lang ito, hindi naman bagay sa pangyayari. Pose. Picture. Sige, ingat ka. Positive ha.